to you on this day. With faith we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Maririnig natin sa ating mabuting balita kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay tinukso ng dyablo. At lahat din tayo, habang tayo nabubuhay, tayo tutuksuhin ng masama. Pero huwag kang mag-alala kapag ikaw ay tinutukso ng demonyo. Kasi ibig sabihin, malakas ka. Ibig sabihin, nagpapakabuti ka pa. Mas matakot ka kapag hindi ka na tinutukso. Dahil ibig sabihin, ikaw ay nahulog na sa patibong ng masama. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nadapa o nagpadapa dahil sa tukso ng demonyo. Aminin natin ang pagkakataon na kung saan imbis na manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos, tayo'y lumayo at ginawa lang natin ang ating mga sariling kagustuhan. Sa ating mga pagkakamali, sa ating pagkukulang at mga naging kasalanan, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taon pagdiriwang na paghandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Panginoon? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Pinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't bumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kinain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking kanumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y hindi mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan
kung walang kautusan. Gayunman, paghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang kagandang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kaigtan ng kagandaang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng tao, si Heso Kristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang pagkaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Heso Kristo, higit ang kinamtan sa mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki na kaigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang yon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus. At siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila, upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako."
Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At tiniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Meron pong isang misis, minsan umuwi sa kanilang bahay. May binili daw po siyang napakamahal na damit. Pagkakita po ng mister dun sa price tag, muntikan na siyang mahimatay. Sabi po ng mister, "Honey, bakit napakamahal naman itong damit mo? Akala ko ba nagtitipid tayo? Bakit mo binili?" Sumagot daw po itong misis, sabi niya, kasi tinukso ako ng demonyo eh. Sabi niya, bagay ko daw. Sabi ng mister, bakit hindi mo sinabihan yung demonyo? Dapat pinaalis mo siya. Dapat ang sabi mo, "Get behind me, Satan." Sumagot naman daw po yung misis, sabi niya, "Oo, sinabi ko yon paulit-ulit nga eh. Get behind me, Satan. Get behind me, Satan." Pero nung pumunta yung demonyo sa likod ko, sinabihan ako, bumulong siya. Sabi niya, "Alam mo, mas sexy ka sa likod. Mas bagay mo yung dress na yan." Siyempre, di ko ba bibilhin? Feeling ko ang ganda-ganda ko. Kaya kayo pong mga mister ha, bantayan niyo yung mga misis niyo kapag nagsha-shopping na. Baka umaaligid ang demonyo, tuksuhin siya. Di po ba? Mga kapatid, isang realidad po yan ng ating buhay. Na kahit na anong gawin natin habang tayo humihinga, tutuksuhin tayo ng masama. Pero ang mabuting balita, kahit na natutukso ka, hindi ka pa naman nagkakasala. Being tempted is different from sinning. You are not sinning when the devil tempts you. Ang kasalanan ay kapag nagpahulog ka dun sa tukso ng demonyo. Amen? Ang problema, bakit ba nahuhulog tayo sa tukso ng dyablo? Alam naman nating mali pero ginagawa natin, di po ba? Yan ang ating kahinaan. Kasi hindi natin alam ang armas, ang sandata, ang pag-aatake ng demonyo sa atin. Kaya nga po, napakaganda ng turo ni Pope Benedict XVI Sabi niya, ang Kwaresma daw ay isang spiritual na labanan. At ang armas natin laban sa masama ay panalangin, ang salita ng Diyos, at pag-aayuno, pagsasakripisyo. Pero kahit na meron tayong panlaban sa masama, kung hindi naman natin alam ang sandata ng dyablo, matatalo pa rin niya tayo. Para bang kahit na nagdadala ka ng sandata, ng espada sa gera, pero yung mga kalaban mo may dalang baril, di ba matatalo ka pa rin? Kailangan nating alamin ano ba talaga ang sandata ng demonyo para matalo natin siya, para hindi tayo mahulog sa kanyang tukso. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, itong dalawang armas ng dyablo na ginagamit niya palagi para tayo'y tuksuhin. The first temptation that the devil always use against us is food, pagkain. Napansin niyo po sa Biblia, sa libro ng Genesis, ito po yung ating unang pagbasa. Ano ang pinakaunang tukso ng dyablo sa tao? Hindi po pera, hindi po kapangyarihan, hindi po kasikatan, prutas, pagkain. The very first temptation in the history of mankind was a food temptation. At tingnan niyo po,
Ang unang tukso din na ginamit ng dyablo kay Jesus nung nasa desyertong ating Panginoon, hindi rin po kayamanan, hindi rin po kapangyarihan. Sabi ng demonyo kay Jesus, gawin mong tinapay ang batong ito. Again, food. Hindi po aksidente ito. Because the devil knows kung makokontrol niya ang ating gutom, makokontrol niya ang ating buhay. Tandaan niyo rin po, ang mga Israelita sa Lumang Tipan, nung nandoon sila sa disyerto, bakit sila nabigo? Sila po ay nabigo hindi dahil sa digmaan. Bumagsak itong mga Israelita dahil nagreklamo sila sa pagkain. Di po ba? Kaya sila ay naligaw sa disyerto, hinayaan sila ng Panginoon kasi hindi sila marunong magpasalamat doon sa pinapaulang tinapay o mana ng Diyos. Nakalimutan ng mga Israelita yung mga napakaraming milagro ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. Dahil lang pinakikinggan nila ang tiyan nila. At ito po marahil ang dahilan bakit si San Pablo, ito ang turo niya sa atin. Whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Sinasabi ni San Pablo, kumakain ka man, umiinom ka man, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Ibig sabihin, kahit sa pagkain, may spiritual pa rin na pinag-uusapan dyan. Kaya tandaan niyo po, mga kapatid, ang unang secret weapon o sandata ng demonyo, hindi po kasalanan agad, kundi sobrang pagpapasaya sa ating laman. Ang demonyo, hindi niya kailangan magsimula ng gera para makapatay ng tao. Sa pagkain pa lang, unti-unti na tayong pinapatay ng demonyo. Baka hindi niyo po alam ito. Ayon po sa balita at sa statistics, 20 million daw po ang mga namamatay taon-taon dahil po sa heart disease. Meron po 6 million na mga tao taon-taon namamatay dahil naman po sa stroke. At meron po mga 1.6 million na tao taon-taon, yearly namamatay dahil po sa diabetes. At alam niyo po ba kung ilan lang yung mga taong namamatay dahil po sa gera? Mga 100,000 hanggang 250,000 na tao lang ang namamatay bawat taon dahil po sa gera. Ano pong ibig sabihin nito? Mas marami pa ang namamatay dahil sa kutsara, dahil sa tinidor, kesa sa bala. Pero unawain po natin, mga kapatid, hindi naman po ang pagkain ang ating kalaban. Ang talagang kalaban natin ay katakawan. Amen? Yung iba kasi sa atin, sa eat all you can, pansinin niyo po. Busog na. Sige pa rin. Kain pa rin ng kain. Bakit? Bumabawi. Sayang daw. Di ko po makalimutan nung minsan dinala ko po yung aking mga maliliit na altar server. Nag-eat all you can kami. Pagkatapos namin kumain, pumunta ako dun sa CR. Puno po, paumanhin ha, ng suka. Yung pala, busog na. Bumalik pa. Kain pa rin ng kain. Nasa liig ng pagkain. Sige, kain pa rin ng kain. Ayun po, nag-blow sila. Ang talagang problema ng buhay, hindi po gutom ng tiyan, kundi gutom ng puso. Di po ba? Ang demonyo hindi kanya agad sisirain. Uunti-untiin kanya. Extra rice ngayon, extrang bisyo bukas, extrang galit na sa susunod, hanggang mawalan ka na ng kontrol sa iyong sarili. Amen? Because the devil knows a person who cannot discipline himself, his appetite, cannot resist temptation. Kung nga yung tiyan mo, hindi mo na makontrol, paano mo pa kaya makokontrol ang iyong sarili sa ibang pagnanais? Di po ba? Kaya meron pong fasting sa panahon ng Kwaresma. Hindi dahil ayaw ng Diyos sa pagkain,
Si Jesus nga palagi, di ba? Pag nakikita niya, gutom yung mga tao, nagpaparami siya ng pagkain para busugin sila. Hindi po problema ang pagkain. Ang problema ay yung disiplina natin sa pagkain. Amen? Fasting is not only dieting, but fasting is training. Kailangan ng pag-iensayo ng iyong puso. Kailangan disiplina ng iyong pag-iisip. Kailangan ng training ang iyong kaluluwa. Kapag natutunan na natin na kontrolin ang ating sarili sa mga maliliit na bagay, halimbawa sa pagkain, mas kaya na nating labanan ang demonyo, ang mga malalaki niyang tukso. Amen? Kapag hindi mo mapigilan ang sarili mo, halimbawa sa chocolate, sa pag-inom lang ng Coke, sa milk tea, sa chichirya, paano mo pa kaya mapipigilan ang iyong sarili sa ibang kasalanan? Di po ba? Mga kapatid, hindi po masamang kumain. Pero tandaan niyo po, hindi tayo nabubuhay para lang kumain. Tayo'y kumakain para mabuhay at sa pamamagitan ng ating buhay, nandito tayo para paglingkuran natin at para mahalin ang Diyos. Amen? But the second secret weapon of the devil, remember this, is doubt. Pagdududa. Yan po ang ikalawang sandata, armas ng demonyo. Balikan niyo man po ang unang pagbasa, ang kwento sa Genesis. Hindi lang po pagkain ang ginamit na pantukso ng ahas. Mas malalim pa ang kanyang ginawa. Hindi niya agad sinabi dito kay Adan at kay Eva, "Oh, kumain na kayo." Hindi po. Di po ba? Nagtanong muna yung demonyo. Kinausap muna sila. Sabi niya, talaga ba? Sinabi ng Diyos, bawal na kainin itong bunga ng puno. Sabi niya, hindi naman kayo mamamatay. Sige, subukan niyo. Napansin niyo po, hindi agad kinontra ng masama ang Diyos. Nagtanim muna ang masama ng pagdududa sa isip ng tao. At nung nagkaroon na po ng pagdududa, nagdalawang isip po itong si Adan at si Eva. Doon po nag-umpisa ang kanilang pagbagsak. Doon sila nag-umpisa sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Every sin begins with a question mark against God. Anong madalas na sinasabi ng iba sa inyo? Hindi naman siguro masama ang magsinungaling. Kasi kung sasabihin ko yung totoo, Father, baka mag-alala po ang aking asawa, ang aking mga magulang. Siguro okay lang naman na hindi magsimba. Naunawaan naman ng Diyos, di po ba, Father? Kasi pagod na pagod po ako. Talaga ba kasalanan ito? Hindi. Okay lang naman. At dito po nagsisimula ang problema. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo. Ganyan din ang tukso ng dyablo kay Jesus. Sabi niya, ibibigay ko lahat ng kaharian dito sa mundo, lahat ng kayamanan sa iyo kung sasambahin mo lamang ako. Isipin niyo po yun. Anong klaseng kasinungalingan ang sinasabi ng demonyo? Baka nakalimutan niya. Alam naman ng Panginoon yun eh. Siyang may-ari ng lahat, siyang may gawa ng buong mundo. Pero, anong ginawa ng demonyo? Binabaluktot niya yung totoo. Ginagawa niyang malabo ang katotohanan. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi sumisigaw ang demonyo. Madalas, bumubulong lang siya. Di po ba? Paulit-ulit niyang sinasabi, okay lang, magkasala ka na. Lahat naman, gumagawa niyan. Deserve mo yan. Wala namang makakaalam eh. Sige na. At dahil mahina ang bulong ng demonyo, inaakala natin, tinig natin yon. Dahil mahina ang bulong ng demonyo, akala natin, sarili na nating desisyon ito. Tuso ang demonyo. Ang demonyo, unti-unti kanyang itutulak sa bangin. Unti-unti kanyang ilalayo sa Diyos. Basta tandaan nyo lang,
that the devil cannot force you to sin. That is the good news. Kahit na paulit-ulit kanyang kinakausap, meron kang kalayaan na humindi. Learn to say no to the devil. And if you're having a hard time, ask for the grace of God. Lord, I am tempted. Give me the power. Give me the grace to say no to the temptation of the devil. Hindi ka mapipwersa, hindi ka mapipilit ng demonyong magkasala. Pero ang ginagawa lang niya ay magtanim ng pagdududa sa iyo. Kaya ano man ang mangyari, huwag mong pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala kang magagawang masama, kapatid, para mabawasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. May duda ka man, pero tandaan mo, mas malakas pa rin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Noong pong nakaraang linggo, nag-board exam po ang mga mechanical engineering. At meron po tayong isang scholar dito sa parokya. Matagal ko na po siyang sakristan. Pinag-aaral ko po siya. Bago po siya pumunta sa Maynila, nagpa-pray over po siya, nagpa-bless po siya sa akin. At nagpatasa pa ng lapis. Hindi ko po alam kung ano yung tradisyon na ginagawa ngayon ng mga bata. Sabi daw po kasi nila, yun daw pong talino nung nagtasa ng lapis, malilipat sa kanila. No? Yang nung tinatas ako, nagdadasal din ako. No? Sabi ko, Lord, pasan nyo ito. Kasi pag bumagsak, anong ibig sabihin? Babalik din sa akin yan. Anong ibig sabihin? Hindi ako magaling. No? So, joke lang po. Well, anyway, pagkatapos po ng blessing, pumunta na po siya, nag-exam siya, at pagkatapos po ng exam, pagka-uwi dito sa kumbento, kinumusta ko, malungkot po itong bata. At nagkwento siya, sobrang hirap daw po nung exam. Kasi 70% daw po nung kanilang pagsusulit, hindi man daw po nila pinag-aralan doon sa review center. Yung mga tanong daw po ay malalaman mo lang kapag may experience ka na talaga sa trabaho. Pero kahit na nalulungkot siya, ang sabi ko na lang po sa kanya to console him, wala namang imposible sa Diyos. Hindi natin alam. Ang Diyos na nakakaalam. Basta't ang sigurado, kung aminado ka, you did your best, then allow God to take care of the rest. At alam niyo po ba, kagabi lang, may message ako nitong bata, nitong ating scholar, isang good news. Pasado po siya. At tinanong ko po siya, paano ka nakapasa? Diba sabi mo, ang hirap, kinakabahan ka pa nga na kala mo hindi ka papasa. At ang kwento po niya, bago daw po siya sumagot sa bawat tanong, nagdadasal siya. At yun daw po ang dahilan. Bakit sa tingin niya, nakapasa siya? Tingnan nyo na mga kapatid, walang imposible pagdating sa Diyos. Because God is good, sobra. Amen? Sinasabi po ng pagdududa sa atin, wala na, suko na, okay na, dito ka na lang, magkasala ka na lang. Pero ang salita ng Diyos sa atin, meron pa. Mag-ingat po kayo mga kapatid sa pagdududa kasi ito ay parang kalawang na naninira ng ating mga kalooban. Amen? Kaya nga po, ngayong Kwaresma, hindi lang dapat tayo mag-fasting sa pagkain. Kailangan mag-fasting din tayo, mag-ayuno tayo sa kung ano mang masama na nangyayari sa ating isip, sa ating kalooban. Fast from negative thoughts. Fast from hopeless thinking. Fast from lies about yourself. Hindi ka magtatagumpay, wala kang magagawang mabuti kung pagdududahan mo ang iyong sarili. Amen? Dahil ang ating Diyos, hindi po pagdududa ang tinatanim niya, ang binibigay niya. Ang ating Diyos na mabuti at mapagmahal, nagtatanim palagi ng pag-asa. Amen? Mga kapatid, kung ang unang sandata ng demonyo ay pagkokontrol sa ating mga katawan, ang ikalawang sandata ng demonyo ay paggugulo ng ating mga kaisipan. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, mas malakas
ang katotohanan na ang Diyos, mahal ka niya, tutulungan ka niya, kesa sa kasinungalingan ng demonyo. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Huwag natin sanang kalimutan itong sandata ng masama para mapaghandaan natin siya. At hindin po natin sa banal na misang ito, mas palakasin pa ng Diyos ang ating ating pangangatawan, ang ating puso, ang ating loob para malabanan natin ang tukso ng dyablo. Naway palagi tayong magsakripisyo, makinig tayo sa salita ng Diyos, at huwag tayong magsasawang manalangin. Tandaan niyo po, ang Diyos, mas malakas siya kesa sa tukso ng dyablo. At mas masarap ang grasya ng Diyos kesa sa kasalanan. Manatili tayo sa Diyos. At mananatili din ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya, at yan ang magbibigay sa atin ng tuwa, ng lakas at kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya at isabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa diwa ng Kwaresma, idulog natin ng may pagtitiwala sa Diyos ang mga pangangailangan ng lahat. Manalangin tayo, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway manatili itong tapat sa plano ng Diyos at umiwas sa tukso ng kapangyarihan, kayamanan at karangalan at magtagumpay tulad ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, sa mga obispo at lahat ng mga namumuno sa ating simbahan, naway malinaw nilang ipahayag ang salita ng Diyos at maging huwaran ng pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya ng mga migrante, naway patatagin sila ng pananampalataya at pag-asa sa gitna ng kanilang pagkawalay sa kanilang mga kamag-anak, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, salamat sa pagkakataong simulan ng Kwaresma sa alaala ng pagtatagumpay ni Jesus laban kay Satanas. Patnubayan mo kami at lahat ng mga migrante sa iyong masuyong kalinga. Ito hinihiling namin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si
Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang gawa niya. Na magbuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama niya. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang isang katauhan. Namatay ay magiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalanan. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang isang katauhan. Namatay ay magiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalanan. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Namatay ay magiging buhay, kung sa Kanya tayo nakasalanan.
Tayo po ay lumuhod ngayon para dasalin natin ang panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ang kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit na hinihiling natin mabilis na kagalingan para sa kanilang mga pangangatawan. Ang lahat ng ito ay dinadasal namin at hinihingi ng panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihina na sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Paluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalap ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Baka dumami po ang mga pumunta sa akin dito sa parokya para magpatasalang ng lapis. Kasi alam ko po marami ng magbo-board exam. Meron pong mga electrical engineering, meron pong mga teacher. Paalaala lang po, hindi po yung pagtatasako ng lapis ang nakakapagbigay ng tagumpay sa inyo. Hindi kayo papasa doon sa exam dahil lang tinasako yung inyong lapis. Kahit na magtasa po ako ng 1,000 lapis at gamitin mo lahat ng iyon, kung hindi ka naman mag-aaral, di ba? Wala din pong kwenta. At kung hindi mo pinapabasbas sa Diyos ang inyong pagpapagod, ang iyong sakripisyo, walang magandang bunga ang iyong pag-aaral, ang iyong pagpapagod. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. It is not our own effort that we gain the prize, the triumph, the win in life. But God blesses the hands of those who trust in Him. Amen? Mag-ingat po kayo sa armas, sandata ng dyablo. Dalawa po yan na aking binanggit kanina sa ating homilya. Una po ang pagkain. The devil tempts us through food. Kasi pag nakuha ka niya sa pagkain, maliit na bagay lang yan, makukuha ka na niya sa mga ibang mas malaking tukso at kasalanan. Kaya, doon pa lang sa iyong pagkain, disiplinahin mo na ang iyong sarili. Hindi po tiyan ang problema, kundi ang ating mga puso. Kapag matuwid, mabuti ang iyong puso, kaya niyang kontrolin
ang iyong tiyan, ang iyong mga pagnanais at pagnanasa sa buhay. Amen? Para mabusog ang iyong puso, kailangan palagi kang magdasal, makinig sa salita ng Diyos. Kailangan disiplinahin mo ang iyong puso, ang iyong tiyan sa pag-aayuno. But the second secret weapon of the devil is doubt. May maririnig kang mga bulong sa iyong isip. Hindi ibig sabihin na isip mo tama na. Di po ba? Kaya nandyan ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salamin natin. Para tingnan natin ang ating sarili kung tama ba, matuwid ba, mabuti ba ang ating ginagawa. Ang pagdududa ay parang isang kalawang. Kinakain, sinisira ang iyong loob. Kapag nakinig ka sa iyong pagdududa, wala ka nang magagawang mabuti. Di po ba? Kaya mag-ingat po kayo. Kapag meron kang nararamdaman, naririnig sa iyong kalooban, bumalik ka sa pagdarasal. Makipag-usap ka palagi sa Diyos. At unahin mo ang Diyos, uunahin din ng Diyos anuman ang iyong pangangailangan. Sa araw pong ito, hingin natin ang grasya ng Diyos. Naway palaging makinig sa Kanya, manatili sa Kanya, para malabanan natin anuman ang tukso ng dyablo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maniluhod, na may abot sa kungsod. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa kungsod. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hiniram. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, manigluhod, na may abot sa kungsod. Kami nagbabalik
Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hiniram. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, na may abot sa puso.